Alright, ang ating pong, pag-aaralan ngayon ay ang, katanungan ng, okey lang ba sa isang Kristiyano ang magpa-tattoo? Oh, sino po diyan sa inyong may tattoo? Okey. And then, paano po yung mga body piercing? Ibig sabihin yung mga sinusugatan-sugatan, yung mga pinuputasan yung mga katawan, ano po, at yung, weird na mga disenyo ngayon, 'no, sa mga haircut at, ah, masama kaya natin, ano po, sa mga kategoryang ito, pati ang bigote, ayun, bigote, 'no, iba iba po yung balbas, iba rin po yung bigote, okey. Alright, so yan po ang ating mga pag-aralan ngayong gabi at, nawa po ay, ang lahat ng mga ito ay po sa atin ng aral. Marami po kasi ang, nagsasabi na ito daw ay, okey. Ah, we are in the New Testament naman daw, so dapat na kumbaga binibigyan ng pansin kasi nga ito ay nasa, Old Testament. So, okey, tingnan natin mga kapatid at, saan ba unang mababasa, 'no? Kasi nga pagka tiningnan po natin may mga, kahit, na Kristiyano na, na-baptize na, nagpa-tattoo pa, 'no? Merong mga ilan at, in a way sa lahat po na merong tattoo na, ano po, eh, wala na po tayong magawa do'n, hayaan niyo na po 'yan, ano po, gawin niyo na lang po 'yang, testimony. Ano po, gawin niyo po testimony na dati kayo ay, ganyan tapos siyempre naintindihan noon, eh, medyo nagbago na po ang ating praise the Lord. So, anyway, ang, ating pong, Bible verse, 'no, kasi nga pagka tinanong, nakasulat ba sa Bible na hindi dapat magpa-tattoo? Ayun. Okey. So, tingnan po natin mga kapatid, sabi ng, Leviticus, ah, ah, chapter 19 at basahin ko po sa maraming version ito at, isa-isahin po natin. Okay. Start tayo sa 26 para medyo meron pa tayong mga ilang matutunan. Ye shall not eat anything with the blood. Now, take note na ito pong Leviticus ay utos ng Panginoon sa mga everyday living. Ayun. Kasama na po diyan yung mga dapat mong gawin, pati yung mga batas sa mga, hayop, batas sa mga, namatay, 'no po, batas sa mga pagkain, nandito po 'yan. So, alam natin mga kapatid na hindi po natin puwede i-neglect ang, Old Testament at sabihin natin na i-discard natin dahil ang Old Testament ay total, old na 'yan, hindi na 'yan nararapat, so wala ng bearing sa ating mga kapanahunan. Ay, tandaan natin ano po na ang, Old Testament ang siyang nagdetalye ng mga bagay na gusto at ayaw ng Diyos. Wala po naman tayong may matutunan, 'di po ba, sa gusto at ayaw ng Diyos kung hindi po ito binabanggit, lalong-lalo na sa kasuguan ni Moses. So, may mga bagay na tinanggal ang Panginoon na hindi na dapat, sundin ng mga, Kristiyano dahil sa New Covenant na tinatawag. Isa na po diyan ay ang ceremonial law, ayan 'no. Yung mga ceremonial law ay, kagaya ng mga paghandog kasi tinupad ito ng Panginoon. Ang nagiging pinaka-ultimate na sacrifice kasi ay ang Panginoong Hesus, okey? And, siguro ilaw lang dito. I-try mo pailawin yan. Medyo madilim ako, eh.
Okay na. And, siyempre, dahil, siya ang totoong lamb na dapat na i-sacrifice para sa kasalanan ng tao, natapos na po 'yun. So, siya na rin po yung high priest natin. So, wala na po tayong kailangang may high priest na po tayo, 'no? Pastors na po tawag sa atin dahil nga po sa tayo po ay nagbabantay ng mga tupa ng Diyos. Right? Kaya nga 'pag sinabi mong pastor, sa totoo lang ano, baka may mga tao diyan na parang nagmamalaki sila na sila'y tawaging pastor. Sa totoo lang ang pastor ay, per se ano, the word per se, the word, pastor per se is not actually a good job ano. Um, ito po ay kung titingnan mo ang meaning ng pastor ay tagabantay ng mga hayop. Ibig sabihin, kagaya ka ng tao na hindi ka nakatapos, hindi ka nakapag-aral, eh, nagbantay ka na lang ng kalabaw, ng kambing, 'no, o tupa, gano'n po 'yun 'no, ang shepherd, or tinatawag na pastor, mga kapatid. So, later on siyempre nagiging isang vocation po ito at isang opisina na. At, ito nga ay, binanggit ng Apostol Pablo pero gumamit po siya ng salitang bishop, 'no, hindi po siya nag-ano ng pastor. Pero, it means also the pastor, 'no, na kung ikaw ay, pumili ng, pagiging isang, pastor kasi 'pag sinabi po nating bishop, ikaw ay parang nangangasiwa ng, maraming mga, simbahan. So, kaya 'yan ay isang, medyo maangat na posisyon dahil, hindi ka puwedeng tawaging bishop kung ikaw ay iisa lang naman ang simbahan mo or dalawa, ano po. Pero sa iba parang big deal yung pagiging, bishop, 'no. Sa'kin po wala po yun, hindi po ako interesado na na tawaging bishop. Although tinatawag po nila ako, lalo na yung mga kaibigan natin na mga taga-UPC, eh, okey lang naman po wala namang problema po yun. Pero sa akin po, eh, hindi po yan, bagay na dapat po natin na na kailangang hangarin. Ano po, ang hangarin po natin ay kung paano po tayo makapaglingkod sa ating, Panginoon. Ito pong Leviticus, para maintindihan po natin ang law 'no, kasi nga, marami pong, kumbaga maraming mga tao na parang allergic sa Old Testament 'no. Sa totoo lang mga kapatid, pagka ang isang, ang Old Testament ano ay, pinabayaan mo at hindi ito, malinaw sa'yo, hindi mo naintindihan, ano po. So again, ano po, sa mga tao na makasalubong po natin or sa mga taong nanonood po, eh, tapos allergic po 'pag sinabing sa Old Testament, mga kapatid, tandaan po natin ano, ang Old Testament ay nagbibigay sa atin ng mga principles ng Diyos, mga principles na na gumagabay sa pagkaunawa natin sa New Testament. Alright? Kasi puro ka bakit kung mangyari niyan, kung walang Old Testament, puro ka bakit. Kasi sa Old Testament, puro sila bakit doon, bakit ganito, pero, pagdating sa New Testament naintindihan ang ilang bahagi. Tayo din ngayon kapag hindi rin natin alam yung Old Testament, eh, puro rin tayo katanungan, bakit? 'Di po ba? O bakit mahaba kailangan buhok mo, bakit kailangan ka magdamit, kailangan ka magganyan, 'di ba? Bakit ganito? So, again, inilagay po natin sa isang maayos na pananaw na ang nandun sa Old Testament, lalong-lalo na sa Law of Moses, ay mga detalye kung bakit hindi pwedeng kainin ang mga, kagaya for example, dugo. Sa New Testament, sinabi na lang doon na diretso na hindi 'wag mong kainin ang dugo, 'di ba? Nakasulat po 'yan, eh, hindi kakainin ang dugo. Pero sa Old Testament, mas detalyado, pinapaliwanag bakit, alright? Bakit? Kasi ang dugo ay buhay, 'yon. Okay. So number one na ibinigay, eh, marami po ito, mamaya basahin lang po natin ano po.
Pero ang sinasabi rito, ye shall not eat anything with blood. Okay. So, siyempre, inuna na po ng Panginoon yan. Neither shall ye use enchantment nor observe time. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi po natin dapat, hindi po dapat tayo gumagamit ng mga orasyon. Baka meron pa po sa atin iilan dito na pumupunta pa po sa albularyo, no? Yung tawag namin sa mga doon sa Bisaya ay albularyo ay Ceruano. Dito naman pala sa Tagalog, pag sinabi mong Ceruano, doktor. Oo. Basta albularyo naman, no? Pagka yung may mga orasyon-orasyon, mga nagtatawas, ano po, yung mga kasama po diyan mga nagluluya-luya. At tapos sasabihin sa inyo na ang inyong nakaapak kayo ng mga maligno doon sa likod ng bahay niyo, sa bangga, o kaya'y ipaalala sa inyo na na natuyaw, natuyaw ka ng iyong lolo o ng iyong lola. Ano po? Ah, um, Sabi ng Panginoon, dapat hindi na po 'yan kailangan, 'no? Hindi po dapat ginagawa ng isang taong kumikilala sa Diyos. Dahil tandaan natin mga kapatid ano, na ang Israel ay hindi po 'yan, unique kaysa sa church ano. In the sense na they have parallel, may parallel po sila. However, Israel is the physical chosen of God, while the church is the spiritual chosen of God. So, halos may parallel po yan tayo. Kaya nga kung how God deals with Israel, halos ganun din po yan ang sa atin on the spiritual side, mga kapatid. So, hindi rin po tayo dapat naniniwala sa mga pamahiin. Yun. Yung mga observed times, kasama po diyan pamahiin. Po, hindi po pwedeng mga ganito, ganyan, no? May mga naniniwala sila na kapag ikaw ay namatayan, hindi ka pwedeng maligo, tapos hindi ka pwedeng magsuklay, no? Tapos minsan nilalagyan pa yan ng mga sisiw, kabaong, pag ikaw po ay Kristiyano na, hindi po dapat. Amen? Huwag na po kayong pumunta sa mga albularyo. Ano po, yung mga nagtatawas-tawas. Huwag po kayong maniwala doon, mga kapatid. Nag-i-exist po sila sa Bible pa lang, Bible times. Nag-i-exist na po ang mga yan. Nandiyan na sila, kaya nga binabanggit. Ibig sabihin, hindi ito bagong discovery lang ng mga klase ng tao. Hindi po. Sila po ay dati na nandun sa Bible, mga kapatid. Kaya ayaw ng Diyos na tayo ay makisalo sa kanila. Okay, tingnan natin ang sunod na verse. Ye shall not round the corners of your head. Okay? So, mamaya i-discuss natin. Neither shalt thou mar the corners of thy beard. Ibig sabihin ay kumbaga itong mga bagay na ito po yung isa sa mga binabanggit na kung magpagupit po tayo, dapat ay normal po na paggupit. Hindi hindi po yung may mga kung ano-anong mga guhit-guhit, mga disenyo na parang pagka tiningnan ka, para ka ng kaparehan ng mga gangster diyan o kaya ng mga adik-adik diyan, 'no? Halos magkapareha na kayo na ano, kasi yun ay uso. Minsan nilalagyan ng mga guhit, minsan nilalagyan ng mga disenyo, minsan pinapatayo na parang mga sibat yung ulo mo, ano po. At ito po ang sinasabi, "Thou shalt not mar the corners of thy beard." So mamaya po i-discuss po natin sa mas mababaw na English. Sabi pa rito sa 28, "You shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor print any marks upon you."
Anong dahilan? I am the Lord. Ibig sabihin dahil ito sa ating Panginoon. Now, since God did not change, His principles are the same until our time. Okay, basahin natin sa mas, sabi pa nga rito by the way, dagdag ito sa ating text, "Ye shall keep my Sabbaths and reverence my sanctuary. I am the Lord." Ang sinasabi nga rito, ang Sabbath, ito na po yung Sunday natin. Ano po, ito na po yung ating day of rest na tinatawag, no? Pinaka-day of karamihan. Dapat i-observe daw natin na every Sunday, ino-observe natin ito by going to the house of God. And at the same time, ito ang maganda 'no, tingnan natin, reverence my sanctuary. Reverence means respect, deep respect. So iba po yung respect lang, actually iba din yung reverend, 'no, kaya nga minsan sa mga pastor, lalo na mga ordained, ang kanilang, official na pagtawag sa kanila ay mga reverend. Ano po ang ibig sabihin niyan ay respectable, oo, or, respected, yun po. Now, sinasabi po rito, reverence my sanctuary, ano po. 'Pag sinabi pong reverence my sanctuary, ito po yung gusto kong maintindihan ng lahat, ano po. Kung paano po natin tinatrato ang bahay ng Diyos, gano'n po ang ating respeto. Amen? So, kung, hindi mo minamahal ang bahay ng Diyos, wala kang pakialam kung madumi, wala kang pakialam kung nagkalat, wala kang pakialam kung disarrange, gano'n din 'yan, ibig sabihin kababaw ang respeto mo sa Panginoon. Kasi ang sanctuary, ang how we deal, the sanctuary of God is, the measurement of our, reverence to God, no? Because the sanctuary belongs to God. And so, kung paano po natin minahal ang Diyos, dapat gano'n din po natin minamahal ang bahay ng ating Panginoon. Dapat may desire din tayo mga kapatid, how to make it beautiful, how to make it clean, how to make it, attractive, no? How to make it, masabi po natin pleasing, ano po, yung ating pong sanctuary. Now, sa sanctuary po natin, kasama na po lahat 'yan. Kasama na po sa mga CR po natin. So, ibig sabihin, hindi po natin puwede pabayaan na ang ating pong mga CR sa ating mga simbahan, madumi, mga kapatid, 'no, mga basura, mga dumi ng hayop, andiyan lang sa harapan ng church, 'no, dun sa gate, 'no. Dapat tayo po mismo ay magiging sensitive sa gano'ng mga bagay because sabi nga ng ating Panginoon, "Ye shall reverence my sanctuary." Ayan. So, anything that, we do and we treat in the house of God, um, directly connected sa level ng ating, respeto sa Diyos. So, don't say that you respect God and yet hinahayaan mo at pinapabayaan mo ang bahay ng Diyos. Minsan sa may mga young people po tayo, mga kapatid, ano po, ang kung ano sila sa bahay nila, dinadala nila diyan sa church. Sa church po ay iba, ano po, oh, kinakailangan po may utmost, respect po tayo sa sanctuary ng Diyos. Kaya 'wag po tayong gumawa ng mga kalukuhan 'no, sa loob po ng sanctuaryo ng Diyos, mga kapatid, lalo na sa mga young people po natin, minsan ang mga young people halos wala ng pili 'pag gumawa ng kalukuhan kahit sa bahay ng Diyos, gumagawa ng kalukuhan. 'Wag po ninyong gawin 'yon 'no, baka mamaya, maningil sa iyo ang Diyos, abay baka hindi mo magustuhan, ano po. Ika nga 'no, ah, kung kaya mo 'yang gawin sa sanctuary ng Diyos, ibig sabihin kahit saan mas lalong malala, oo, 'di po ba? So kung, ika nga, kahit i-spare mo na lang ang sanctuary 'no, bilang respeto mo sa Panginoon, sa mga bagay. Hindi hindi ibig sabihin na okey lang gumawa ka ng kalokohan sa labas. Ang ibig sabihin na, ah
pagdating po sa sanctuaryo ng Diyos, bigyan niyo po ng respeto. Kasi po yun ang nire-require ng Diyos, oh. Sa atin pong mga musicians, ang inyo pong mga gamit, nakahandog po yan sa Panginoon. Ingatan niyo po, ano po, kumbaga with utmost care, hindi yung basta ilagay niyo lang diyan 'no, tapos practice, iwanan lang 'no, kasama po 'yan sa inyong respeto sa Panginoon. So, actually, hindi po natin nililinis ang church, hindi po natin pinapaganda ang church dahil utos ni pastor o kaya'y baka magalit si pastor 'no. Hindi po tayo diyan naghuhugas ng mga pinggan diyan na kinainan 'no, kasi minsan iwanan lang diyan. Eh, kung may mga bisita tayo makapasok tapos sa mga mesa diyan may mga kinainan, may mga pinggan, may mga kutsara, tinidor, baso na gamit, ano po, eh, siyempre kanino na-reflect 'yan, sa church po 'yan na-reflect kasi hindi naman nila alam kung sino ang mga tao niyan. At kasama na po diyan na magre-reflect din po 'yan sa disiplina na ini-implement ng church. Kasi nga bakit gano'n ang nangyayari diyan, ano po. So, lalong-lalo na sa ating pong mga mahal na mga young people, o pagdating po sa church, ayusin niyo po pagka kayo po'y may kinuha, ibalik niyo po kung saan ninyo kinuha. At kung makita ninyong madumi, wag na po kayong umasa na meron pang darating para maglinis, wag na po kayong umasa kay Brother Juby, wag na po kayong umasa kay Brother Roniel. Kung kaya naman po ninyong tumulong, gawin na po natin dahil yan po'y pagpapakita ng ating pagmamahal sa bahay ng Diyos. Amen? So kung meron pong mga dapat ayusin, magtulong-tulong na po tayo mga kapatid. Sa totoo lang, pagdating po sa bahay ng Diyos, pagka inayos po natin ang ating sanctuaryo, ako po ay ina-avoid ko pong may bayaran akong tao kung tutuusin. Although nagbibigay po ako, ang tawag ko po diyan ay love offering lang po. Kasi pangit po yung binabayaran mo yung tao para gumawa doon sa bahay ng Diyos. Meron po tayong mga binibigyan, pero yan po ay love offering. Kasi nga, imagine ka kung wala pong may mag-asikaso ng simbahan po natin, mga kapatid. So ako, kailangan ko pumunta doon umaga, hapon, gabi, no? Para so marami pong mga bagay din tayong ginagawa. So kailangan po natin ng tao na magpanatili na maganda, mas malinis at kaya-aya ang ating pong simbahan. Kasama po 'yan 'no sa ating respeto sa ating Panginoon. Kaya po lahat po tayo 'no, kahit po mga sino man po ang gumagamit ng mga bagay. Maalala ko po minsan ang mga upuan natin nandun sa third floor and then pagkatapos ulanan, initan, hindi na magamit, narurupok ang mamahal po ng mga upuan po ano, isang upuan lang ngayon nasa 500. Ibig sabihin 'pag pinabayaan po natin 'yan, nagtataka tayo nagkukulang yung ating mga upuan, yun pala ay hinahayaan at naiiwan. So kasama po 'yan, ano po, kasama po magkape po tayo sa taas, make sure lahat po bago po kayo umalis, malinis po at nahugasan at naging maayos po ang mga, ika nga ay, itsura ng ating pong simbahan. So ito po singit lang actually dito dahil kasama po ito ano, kasama po kasi sa binabanggit dito ng mga everyday living po ito, ng mga lessons, oh. So, kasama lang po sa ating kasi siningit ko lang po dahil nandito na rin lang sa mga binabanggit ng ating Panginoon dito po sa Leviticus chapter 19. Marami pa po siyang mga binabanggit po dito, ano po. Now, dito po sa ah, ah, version ng ESV, ito po mababaw ha, basahin po natin, no? I-ano natin, basahin natin ang mas mababaw na English. Sabi sa 26, you shall not eat any flesh with the blood in it, you shall not interpret omens or tell fortune. So, yun po yung sinasabi nga natin, ano po? Sabi niya, you shall not round off the hair on your temples or mar the edges of your beard. Now, ang mar ay parang Hebrew word, ang Hebrew word nito ay kadaf. Ano? And alam nyo ba ang ibig sabihin nito ay parang destroy,
na-destroy. Ang ibig sabihin ay, ah, do it violently. So, ibig sabihin, yung, buhok mo parang ang ganda-ganda na sinira mo pa sa itsura. Akala mo hindi, yan ang uso, eh. Ito po, sa ating pong mga karamihan naman ito young people kasi parang bihira naman yata ako pero bihira pa ako makakita na mahilig pang mag, dekorasyon-dekorasyon sa ulo or mag, disenyo-disenyo. Yung mga minsan may mga guhit-guhit, may mga litra, may mga kung ano-ano-ano na disenyo dito po sa buhok. Karamihan po nito yung mga kabataan o kaya, sabihin po natin na medyo mga, mahilig gala-gala, ano po. So, ito po ang, sinasabi, "You shall not round off the hair on your temples." Ibig sabihin nito ay, 'wag po nating lagyan ng mga disenyo yung mga gilid-gilid ng ating buhok kung tayo ay magpaputol ng buhok. Kasi siyempre ang tinutukoy po dito mga lalaki, So makita po natin na maging sa mga lalaki talagang inuutusan ng Diyos ang buhok ay meron ding utos. Ang lalaki sabi pa nga ni Apostol Pablo dapat maiksi ang buhok. Ano po, dahil kahiya-hiya sa isang lalaki na ang buhok ay mahaba, mga kapatid. Now, yung iba gagamitin na naman nila, bakit si Samson mahaba din ang buhok, bakit si ganito mahaba ang buhok, o minsan mahaba ang buhok. Again, mga kapatid, wala pong record, wala pong nakasulat na si Jesus ay mahaba po ang buhok. Ang mahabang buhok na yan ay gawa lang po yan ng mga pintor noong unang panahon at isa na diyan ay si Leonardo da Vinci. Siya po ang ah, nag kumbaga naghanap ng parang sa kanyang interpretasyon, yun ang mukha ng ating Panginoon. So that means, yan po ay katangian lang. Ano po? Wala pong may nakasulat sa Bible na mahaba po ang buhok ng ating Panginoon. Gayunpaman mga kapatid, si Samson ay, may covenant po yun at kapag merong covenant na tawag po sa Nazareno. 'Pag Nazareno po ibig sabihin, meron po siyang span of time or specific span of time na ang mga vows niya kapag hindi pa niya natupad, hindi po niya pinapagalaw ang kahit na anong tumutubo sa kanyang katawan. Pagka natupad ng vow, saka lang niya paputulan ng buhok o tanggalin ang kanyang mga balbas. Yun po yun ang, mga Nazarene na kung tawagin. Now, ito naman ang kay, Samson ay isang, covenant po yun. So, hindi hindi po natin po puwedeng gamitin na dahilan po yan na ang lalaki, puwede pong magpahaba ng buhok dahil ang salita ng Diyos hindi po puwedeng maglaban. Hindi po puwedeng sabi ng, Biblia, hindi po puwedeng ang lalaki mahaba ang buhok tapos sabihin natin, pupuwede naman kasi si ganito puwede. Hindi po, ang atin lang interpretasyon po ang may problema diyan. Hindi po yung salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay meron po yang mga binabanggit at may mga kadahilanan po yan. At kahit mamaya, meron po yang mga nag-depend ng tattoo. Yan po ang ating pinaka-topic ko ngayon, yung paglagay ng mga marking sa katawan. May verse din po sila niyan na ginamit para depensahan po yan na po pwede po, okay lang po yung patato. Now ngayon, ang sinasabi nga rito na hindi rin po puwede na lagyan mo ng or, kumbaga kurtihan mo ang iyong balbas. Kasi nga mga kapatid, ang mga Hudyo natural po sa kanila may balbas, hinahayaan po nila 'yan at hindi po 'yan kasalanan sa Diyos ang magkaroon po ng balbas. Pero hindi po puwedeng disenyuhan ang balbas, mga kapatid. So in short, kung tutuusin by principle na binibigay ng ating Panginoon pagdating po sa mga itsura ng kanyang mga pinili, hindi po dapat na merong mga may bigote. Dapat kung hindi ka clean cut, hayaan mo ng humaba ang iyong balbas, ano po. Pero yung lagyan mo ng mga disenyo dito kung ano-anong mga korte-korte ng yung kung minsan yung para ka ng kambing, yung naiwan ay dito na lang tapos may dito ka sa una, may dito ka,
tapos may dito ka pa sa gitna, ano, para kang kambing, oh. Kumbaga sa totoo lang mga kapatid, hindi po 'yan pinapahintulutan ng Panginoon doon po sa Old Testament. Ano po, dahil alam niyo ba kung bakit? Kasi nga ang nakapaligid po sa kanila, yun po ang ginagawa. Ano po, galing sila sa Egypt at the time. Take note ha, Leviticus po ito. Si Moses po ang nagsulat nito at si Moses po ang nagsalita sa kanila. Galing po sila sa Egypt. Nakita niyo ba kung anong itsura ng mga Egyptian? Ha? 'Di ba may mga kurti-kurti yung mga balbas nila rito, may mga disenyo, may mga tinatali-tali pa nga, no, na mga disenyo tapos, ginuguhitan yan dito sa gilid na parang guhit lang tapos, ang nilalagay dito sa kaniyang, ano nagiging minsan ang iba tanggal ang lahat, bigutin na lang naiwan, ano po. Yan po ang, ayaw po yan ng, ating, Panginoon. Lumalabas mga kapatid na by principle, ayaw ng Diyos na gumagawa tayo ng mga bagay, hakbang, na inaalter natin ang mga natural na nilikha ng Diyos sa atin. Okay? Kaya nga po sa mga kababaihan natin, 'wag po ninyong tanggalin ang inyong mga kilay, ano po, wag po ninyong, kailangan na dugtungan, pangdugtungan yung mga inyong, ano ito, yung, ano bang tawag diyan? Yung ano sa mata, 'yan, oh. Um, Kumbaga meron po mga bagay na, i-allow natin ang Diyos kung ano man ang pagkalikha sa atin, ano po. Pero hindi po ito, limited sa mga bagay na nakakaigi sa atin. For example, paglilinis, no? Paglagay ng mga cream, paglagay ng mga para ang iyong balat ay lumambot dahil ano, nagka-crack or what. Wala, hindi po yan. Kasama po yan sa pag-asikaso ng ating katawan. Pero yung i-alter mo yung ginawa ng Diyos sa iyo, yun doon po tayo nagkakaproblema. Ayan po, pilik mata. Salamat po. Pilik mata. Ayun, na. So, yun po, ano, kumbaga, kung nilikha ng Diyos na ganyan, may dahilan po yung Diyos. Okay? So, sa inyo, sa atin, ano po, mga kapatid, although hindi naman po natin mapigilan ng kahit na sino na kanyang gawin po ito, pero kung makinig po kayo sa aking payo, mga kapatid, na binabanggit nga na ating Panginoon, it's either you have to be clean all the way or hayaan mo ng humaba balbas mo. Oh, at saka ako minsan mga kapatid, hygiene po 'yan, hygiene, 'di po ba? Pagka may 'pag mahabang mga balbas mo, madumi po 'yun, oo, nag-aano po 'yun ng ano, ng mga minsan, ng mga kung ano-anong mga, dumi, gumagana. Oh, ngayon, okay. Now ito na, verse 28. You shall not make any cuts in your body. Yung 'pag sinabi po nating cuts, mga kapatid, kasama po ito ang mga body piercings, ah. Hindi daw dapat natin nilalagyan ng mga ganito ang ating katawan, 'no? Kasi nga, alam niyo ba, dahil sa napaligiran sila ng mga pagano, ng mga tao, ito po yung ginagawa nila, nilalagyan nila ng mga disenyo ang katawan nila, ginuguhitan nila, tinutusok-tusok nila ang ilong nila, butasan nila, 'di po ba? Para bang nagsawa na sa mukhang tao, gusto na maging mukhang hayop. 'Di ba yung lalagyan ka dito ng ring, ang ano na yan, kalabaw na yan, alam ninyo walang kalabaw na o kabayo na kung tutuusin ayaw nila. Pero yung tao gustong-gusto pa nila, babayad pa nga, para butasan ng ilong, butasan ng bibig, butasan ng dila, butasan ng tenga, ayan. So, kasama rin po yan yung mga earrings po, ano po, 'no, na bakit kailangan ka maglagay ng earrings, okey? Minsan maraming kataon, marami pa po tayong mapag-aralan, 'no, hindi ko lang madala lahat, opo. Pero minsan, ang isang simpleng bagay
na ilagay po natin sa ating kaisipan ay ang pagsagot sa isang katanungan, bakit mo yan gawin sa iyong katawan? Right? Yun po yung unang katanungan at ang dapat na itanong lagi natin. So sabi nga rito, or tattoo yourself. Oh, bakit dinudugtong lagi, oh? I am the Lord. Meaning, mga kapatid, ito po ay isa sa mga ini-emphasize ng Panginoon na siya ang ating gusto niya. At bakit niya ginagawa ito? Dahil ito pong mga verses na binabanggit sa atin, mga kapatid, ito yung mga bagay na gusto niya sa kanyang mga pinili. We always adhere the natural process or natural design of God sa buhay ng isang tao. Hindi po tayo kailangan na mag-alter, mga kapatid, no? Kagaya niyan, palitan mo ang kulay ng iyong buhok. Eh, alam naman natin ang buhok itim lang talaga maliban doon sa ibang bansa. Hindi mong golden di golden ang buhok mo kasi yun ang nilikha sa iyo ng Diyos. Kung ang buhok mo naman pula, sabi nila red-haired, ay ano po yun, puwede namang brown. Pero mga kapatid, ang i-alter po natin, ang ginawa ng Diyos, mga bagay po yan na hindi po nararapat. Ano po? So, dito nakasulat, oh, do not, you shall not. No? Kasi ang una ay cuts of the body or tattoo you. So, inuutos po ito ng Panginoon. Pero may ano pa po ito, no? Sabi pa nga rito, you shall keep my Sabbath and reverence my sanctuary. Yan po ang pagkasabi. Now, ito pong verse na ito, ginagamit ng iba para ma-justify ang pagpatato. Kasi nga, maging daw ang Panginoon ay nag-utos na pwede ka lang maglagay din ng tattoo daw sa katawan. O, anong verse ito? Tingnan natin ha. Ito, Isaiah 44 verse 5. O, kung may mga Bible kayo dyan, basahin ninyo kahit sa ibang version. Sa ibang version, mas lalong klaro. Pero itong pagkasulat, basahin po natin sa Isaiah 44 verse 5. One shall say, I am the Lord's. O, take note ha. Apostrophe S. Ibig sabihin ownership. Tama, kung sino pong marunong sa grammar dyan, they would agree to me nang ibig sabihin na yon ng Panginoon dito, may magsasabi daw na ako ay sa Panginoon. So, kumbaga parang ito ay isang ownership. Oh, ito pa sinasabi, and another shall call himself by the name of Jacob, meaning tawagin siyang Israelite. Okay. Dahil ito po ay nakapertain sa Israel, tandaan po natin, nakapertain din po ito sa Israel. So ngayon, mamaya i-ano natin na ano naman ang kinalaman nito sa atin bilang mga Kristiyano sa New Testament. Yan naman pala ay para sa Israel. O sige, patuloy lang muna tayo. And another shall subscribe with his hand unto the Lord. Now, sa ibang version po kasi, yung with na ito ay wala. No, wala yung word na with na ito, with his hand. Rather, shall subscribe his hand unto the Lord. Meaning, susulatan niya ang kanyang kamay na siya ay sa Panginoon. Yun. Kumbaga, sinusulat dito sa kamay. No? And surname himself by the name of Israel. Yan po, ito po ay King James Version. Kung mabasa po ninyo sa iba, yan po ay by writing on their hands or at the back of their hands. Ano po. So, sabi nila, ito ay nagpapatunay na okay lang naman sa Panginoon. Right? Nakita ninyo, no? So, ito ginagamit nila. Now, tandaan natin mga kapatid, by principle, na ang Bible ay hindi po pwedeng lumaban sa kanyang sarili. At ang Diyos ay hindi nagsasalita ng laban sa kanyang sinabi na. Ibig sabihin, something is missing in between kapag ikaw ay nakukonfuse. Ito po yung kasali sa mga tinatawag na difficulties in the Bible
na kung tayo ay mag-aral ng Biblia, may mga bagay talaga na makasalubong tayo na bakit sinabi dito sa kabila at sa kabila pwede, sa kabila hindi po pwede. Now, iyon ang sa kabila ay utos. Okay? Now, tandaan po ninyo ito para maintindihan po ninyo. Ang Isaiah 44 na nakasulat dito, ito po ay future ng Israel. Ano po? Future po ito. At ito ay na-pertain sa pagpili ng Diyos. Sa pagpili. Choices or chosen ng Diyos ang Israel. Tingnan po natin ang unang verse nito, verse 1. The same chapter lang po tayo. Basahin ko lang ang verse 1. Hear ye now, O Jacob, my servant, and Israel, whom I have chosen. Ito po ay na-pertain sa verse na pinapahayag ng Panginoon ang pagpili. Ibig sabihin, dahil pinili ka, chosen ka, ibig sabihin, pagmamayari ka or you belong to God. Verse 2, thus saith the Lord that made you and form you from the womb, which will help you. Fear not, O Jacob, my servant, and thou, Jeshurun, whom I have chosen. Makita ninyo. So, ang verse na ito ay tungkol sa pagpili. That is why, yung sinasabi na, I am the Lord's. Okay? Now, yung sinasabi mga kapatid, tingnan ninyo na ang pagpili actually ay nasa huling bahagi ng Panginoon. Ito ay sa Israel. At ang Israel ay pinili. Pero ang parallel ng Israel ay ang church. Okay? Ang church. Parallel po. Now, dati pinili ng Diyos physically is Israel, but spiritually speaking, ang pinili na ng Diyos ay ang church. Tayo na. Take note Ang diablo ay pinangunahan niya ang Panginoon sa huling mga araw din ay maglalagay din siya ng marka. Now, take note na ito pong nabasa natin kanina. Pag binalikan po natin, ano po? Itong sabi niya, no? Specific. Okay? Specific ang hand. Makita po ninyo, sa kamay. Hindi po katawan ang binabanggit. Okay. Balikan po natin ang sinasabi kanina. Take note, cuts on your body. Okay? Ibig sabihin, anywhere in your body, maglalagay ka, yun ang sinasabi ng Panginoon, hindi ka pwede magpatato kahit saan ng yung karte na. However, pagka tinignan naman natin po ito ngayon, mga kapatid, ito naman ay tumutukoy sa kamay. Now, amazingly, maging ang diablo ay gusto rin magkaroon ng tatak ang mga tao sa kamay. At saka sa forehead. Ito po, binabanggit. Revelation 13 verse 16. And he caused it all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in the right hand or in their foreheads. Bakit hindi sa loob ng katawan? Hindi sa leeg, hindi sa hita, no? Hindi sa paa. Binabanggit talaga ay kamay. Kamay or ang noo. Dahil ito po ay kagaya po ito ng isang kagaya, for example, sa mga farmers, pag sila po ay may kambing o kaya sila po ay may baka o kalabaw o sino pong mga nakatira po doon sa mga baryo, sa mga probinsya, ano po, ang mga kalabaw ay nilalagyan po yan ng tatak. Tama po ba ako? Nilalagyan po yan ng tatak. Sa karamihan ng tatak ng kalabaw ay nasa kanilang mga biwang, no? Or sa kanilang likuran, no? Sa taas ng kanilang mga paa. Nandun po 'yon, no? Sa kanilang pinaka ano bang malapit sa puwitan, ano po? And ang iba naman ay marka sa tenga, no? Minamarka ng tenga. Yung iba naman ay kinakatingan, sinusugatan yung balat para magmarka yung letra ng may-ari. So ibig sabihin mga kapatid, kaya mamarkahan ng diablo sa kamay itong mga because gusto niya rin na maipakita ang pagmamay-ari niya sa mga tao. Okay? So,
ang tinutukoy po rito na pagmarka sa kamay ng isang tao na kumikilala sa Panginoon ay, ibig sabihin ownership ito ng ating, Panginoon. And take note na hindi lang 'yan ang diablo, inunahan lang ng diablo, pero sa Revelation chapter 20, pinakahuli na, nandun na sa langit. Tingnan ninyo ito, sabi ng Biblia sa Revelation chapter 22 verse 4, "And they shall see his face, and his name shall be in their foreheads." Ayan, no? So makita natin ano na sa Revelation ang pangalan ng Diyos sa ating mga noo din, may marka din, ano? "And there shall be no night there, and they didn't need a candle, neither light of the sun, for the Lord God giveth them light, and they shall reign forever and ever." So ibig sabihin, ito po yung future na marka sa ownership ng Diyos. Hindi po ito para disenyuhan ka. Kagaya po ng ginagawa ngayon ng mga nagpatato ng kanilang katawan, eh nilalagyan nila dahil uso, dahil ang ganda daw sa paningin nila. Kumbaga parang iniisip mo disenyo, wala kang purpose kung tutuusin. Bakit ka nagpatato? Sa totoo lang mga kapatid, oh, ginawa mo lang na karumihan ang iyong katawan. Ano po? Now, kaya nga makita natin, balikan natin ulit ang ating verse sa taas. Ano po? Sabi niya rito, one shall say, "I am the Lord." Ownership po yan. No? At sabi pa nga rito, na ilalagay niya rin sa kanyang kamay na siya ay sa Panginoon. No? Ilalagay din ng isang tao. Which is, ito po ay mangyayari sa future ng Israel. So ibig sabihin mga kapatid, hindi po pwede ito i-justify para ipawalang bisa ang sinabi ng Levitico na hindi mo dapat nilalagyan ng mga markers ang iyong katawan. Dahil yun ay ginagawa ng mga pagans, ginagawa ng mga tribal design, mga tribo, ng mga Egyptians, ng mga pagan sa paligid nila, ginagawa po nila yun. Hindi dapat nila ginagawa sa kanilang katawan, mga kapatid. Now, tingnan po natin, ano po ba ang prinsipyo ng Diyos para sa mga bagay na sinasabi po ay sinusundan natin sa ating mga itsura, sinusundan sa ating pananamit, sinusundan sa ating mga para po mas simpler po ito para simpleng bagay. Ito po divine principle. Sabi natin principle, dito nakahang lahat ng bagay at ito pong dahilan bakit na tayo ay kung tutuusin, hindi na po tayo kailangan makipagtunggali, no? Dahil alam natin by principle ano ba ang ating katawan, no? Tandaan natin yung ating katawan na ating pinag-usapan, both spiritual and physical. At ang nakikita ng tao is physical, not much on spiritual. Kundi ang nakikita ng mata ay physical natin, no? And at the same time, ang nararamdaman naman nila ay ang ating spiritual na mga yan naman po kanilang napupuna, yan naman po ang kanilang nararamdaman sa'yo, yun po yung spiritual na mga characteristics. Pero ang ating physical appearance, automatic po yan, nakikita ng isang tao. So, ano ba ang mga principle na gumagabay sa atin? Kasi may mga tao na, alam nyo ba na may mga tumutugtog sa church talaga na nung dumating sila sa church, yung iba wala pa ngang tattoo. Tapos bandang huli nagka-tattoo na, nagpa-tattoo talaga kasi in a way free sila. Ito kasalanan po ito. Itong number one po na masisi mo rito. Ito yung mga pastor na sinasabi nila na sa Diyos daw malaya ka, so kahit ano pwede mong gawin, which is a wrong definition of freedom pagdating po sa biblical concept, mga kapatid. Now, when you decide, kunwari ikaw na lang, no? Hindi na natin kailangang isa-isahin na ito bawal to, bawal to, bawal to. Wag na. Dito na po tayo sa mga prinsipyo na dapat mong pag-isipan kapag ginawa mo isang bagay. For example, pag nagdagdag ka ng ano, mga koloritis mo sa mukha, mga alahas mo sa katawan, mga pananamit mo, ano bang itsura ng pananamit mo? Nag-sleeveless ka ba? Mababa ba masyado yung
halos makita mo ang cleavage mo or makita na yung mga hita mo or mga ano. Ano bang basihan? Okay, number one, 'pag nag-isip po tayo ng mga bagay na ilalagay natin sa ating mga sarili o gawin natin sa ating mga sarili. Number one, your body is the temple of God. Yun po ang una ninyong pag-isipan. Templo ka ng Diyos. Anong klaseng templo ka ngayon? Yan. Di ba? Kuwari, ikaw, templo ka ng Diyos. Palagay mo magustuhan ba ng Diyos na puro ka guhit-guhit sa iyong katawan? Tapos, ang damit mo, meron ka namang formal na damit, gusto mo talaga yung mga gutay-gutay na damit? Kung kahit pag-isipan na lang natin mga kapatid. No, hindi po tayo dito nag-aano na dapat mamahalin damit mo o kaya dapat ang sinasabi po natin dito is that when you think, when you go out from your house, isipin mo kung ikaw ay templo ng Diyos, ano kang klaseng templo? Anong makikita ng mga tao sa iyong harapan? No, pag nakita ka, no, yan ang una mo eh. Pagpili mo ng damit, ang isipin mo, templo ka ng Diyos. So, that means, pagka templo ka ng Diyos, ang tao kasi, pagka tumingin, ang nakikita nila sa labas, bago sila tumingin sa loob, ang sa labas nakikita nila. So, ito po yung ating mga sarili. Your body is the temple of God. Bakit? Because the Holy Ghost is in there. Di ba? Ang Espiritu ng Diyos ay nananahan doon. So, paano mo pinapahayag, ini-express, paano mo pinapakita sa tao ang templo ng Diyos? Pangalawa, binili ka na may halaga. Okay? Ito pong pinakamaganda na punto na ang tao ay hindi lang basta-basta kahit ano na lang ang pwede niyang gawin sa kanyang sarili or kahit ano na lang ang kanyang ipaglalagay. Bakit? Kasi siya'y binili na may halaga. Mga kapatid, binili na po tayo. So alam natin na kapag binili tayo, we are subject to ownership of the one who bought us. So ang isang bagay, mga kapatid, wala siyang magawa kung ano man ang gagawin sa kanya ng may-ari. Kasi pinili nga siya. No? For example na lang mga kapatid. O pwede ba na bibili ka ng washing machine para may maglaba sa'yo tapos pag nagpindot ka na, bahala lang siya kung kailan niya mag-start or kung maglalaba man siya o hindi sa araw na yan, no? Ang washing machine, hindi mo magustuhan mo ang ganung klase. Isipin mo na, ibigta na lang yan. Ba't ganyan ang washing machine na yan? Ibig sabihin, mga kapatid, tandaan po natin, na hindi na po tayo. Okay, pangatlo, your body is a living sacrifice to God. Isang handog sa Diyos. Kung inahandog mo ito sa Diyos, anong klaseng handog ang meron ka? Okay? Number 4, you should not conform to this world. Ibig sabihin, kung mag-arrange ka ng iyong sarili, kamukha ka ba ng mga tao sa mundong ito? Kamukha ka ba ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos? Kamukha ka ba ng mga tao diyan na nakikita mo na ika nga'y nasa kalsada, nasa mga daan, nakakasalubong mo, na kumbaga hindi wala silang i-display ang kanilang mga katawan. Now, tandaan natin mga kapatid na when we go out, we are representing Christ. No? Tandaan natin, we are ambassadors of. So dapat mga kapatid, pagka nakita ka ng isang tao, maramdaman nila na hindi ka kagaya ng mga tao sa mundong ito. Kaya nga, sa ating mga kababaihan, ano po, huwag po tayong lumabas na nakaligings, mga kapatid, na nakaligings lang. Ba't mahilig kayo mag-leggings? Gusto nyo talaga ipakita na pati ang hulma ng inyong mga varicose ay nakikita, mga kapatid. Sikip na sikip talaga sa iyong katawan. Now again, hindi po masama ang leggings kung takpan mo ng palda. Amen? Kasi nga, dapat mayroon kang separation. Ang Diyos lagi may separation. Separation from the world, separation ng babae sa lalaki, may separation lagi. Ibig sabihin, alam mo na lalaki siya, alam mong babae siya. Meron po yan mga tinatawag na identifying factor, mga kapatid.
So, ibig sabihin, kagaya niyan 'no, sa ating mga sisters, lalabas kayo naka-leggings lang. Palagay niyo tama, hindi? Oh, 'pag sa harap tapos sasayaw-sayaw pa kayo diyan sa mga sorry, tumba tuloy, nagalit. Okey, okey. Meron pa diyan nagsusumba-sumba ka pa. Oh, hindi naman po masama yung mag-exercise. Pero yung kagaya niyan makita mo nagsusumba-sumba na nagle-leggings, ito sasabihin ko na po sa inyo, ano po, alam niyo po ba ito sasabihin ko sa inyo, humuhulma po katawan, pati ang iyong mga hita, pati ang iyong likuran, pati ang iyong harapan, ha? Nakikita na po mga kapatid, kahit na may takip pa yan na sabi natin nakaitim ka pa, itim pa yung iyong mga leggings na yan, mga kapatid, hinahulma nga mga kapatid. So palagay mo kung ikaw na lang mag-isip, templo ka ba ng Diyos? Ganyan ba ang templo ng Diyos? Pangalawa, yan ba'y palagay mo gusto ng bumili sa'yo? Pangatlo, yan ba'y alay mo sa Diyos? Kagaya niyan sa mga babae, doesn't matter punta sila sa church naka-short. Lalo na yung mga bago ngayong mga grupo ng mga evangelicals, mga born again groups na sabi nila born again, saan sila born again, mga kapatid? Kasi kung born again ka, nagbago ka, hindi ka na dati. Dapat hindi ganyan, hindi po ba? So yan po yung pinaka-problema ng tao eh. So ngayon, pagka lumabas ka, isipin mo lagi, nagre-represent ka ng katinoan ng Diyos. Oo. Nire-represent mo ang kagandahan ng Diyos. O, nire-represent mo ang kadesente ng Diyos. Amen? Ang iba isipin lang na, sa'yo lang yan, ginahukuman mo kami, pero sa Diyos wala naman yung paghukom na gano'n. Sa'yo, sabi nga ng kung tutuusin ang standard na yan, mababa pa po yan eh. Itong standard natin ngayon, kung tutuusin, yung ini-implement natin sa church, napakababa pa nga yan. Pagka binasa mo talaga, yung sinunod mo talaga ng full ang Bible, mga kapatid. Opo. Ay, pag sinabi mo palang huli, be huli, wala na eh. Kung tutuusin. Kaya nga po, mga kapatid, sa mga kalalakihan po natin, huwag po tayong lumabas na naka-short po tayong maiksi. Ano po? Ha? Lumabas tayo na nakatakip man lang ang ating mga paa or ang mga hita po natin, mga kapatid. Huwag po tayong lumabas na naka-sleeveless kasi nga 'pag nasa labas ka na, it iyon na ngayon pinapakita mo na ikaw yung may Diyos, sila wala. Ikaw yung pinili ng Diyos, sila hindi. Ikaw yung tao ng Diyos, sila'y, hindi tao ng Diyos. Ano, ha? So, isipin na lang po natin, very simple na lang po ito, eh. Ito, your body. Okay, number 5, your body should glorify and worship God. Okay? Your body should glorify and worship God. Ang iyong katawan ay nagsasamba sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, kung titingnan natin ano po. Bakit sa kamay? Because the hands represents power. Ah? It represents also everything you do, right? Kasi ang paa, everywhere you go eh. Ang kamay, everything you do. Ibig sabihin, pag sinabi ng Diyos na isulat mo ang pangalan ng Diyos sa iyong mga kamay, mga kapatid, hindi ibig sabihin na magpatato ka. Kundi ang ibig sabihin diyan, mga kapatid, sa lahat ng iyong ginagawa ng iyong kamay, ang Diyos ang nababasa ng tao. Ang Diyos ang nakikita ng tao. Ang Panginoon ang kanilang napupuna at ang kanilang nakikita. Everything you do, nakikita nila. Amen? Yun po dapat, no? Sinasabi, hindi po natin dapat i-interpret na, talaga nakatato yan. O ito, basahin po natin, sa ating pong pagtatapos. Anong sabi ng ating basihan ng mga prinsipyo na ito? Ito na, 1 Corinthians chapter 6. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Okay? Kanina baka minsan nag-ano ko pa, sinabi ba ng Diyos yun? Ayan po, sinabi po ng Bible, hindi na po kasi kayo. Anong sabi? For, ito na, ye are both with the bride.
Okay? Binili na po kasi tayo. Hindi na po tayo dito sabi, ah, therefore, sabi sa taso, "Ye are not your own." Bakit hindi na po tayo atin? So, ibig sabihin, when we decide to ourselves, we consult God. We ask the will of God. We allow the will of God, oh, and, kumbaga inaalaw natin ang kalooban ng Diyos. Kalooban ba ng Diyos na gawin ko? Kalooban ba ng Diyos na isuot ko 'to? Kalooban ba ng Diyos na ilagay ko 'to sa aking yan po ang inyong itatanong, 'no? Kaya nga sabi nga rito, dahil tayo po ay binili na ng may halaga. Therefore, ito take note, glorify God in your body and in your spirit which are God's. Oh, nakita ninyo mga kapatid? Oh, so ngayon, kunwari magpa-tattoo ka, bakit ka magpa-tattoo? Eh, sinabi na nga ng Panginoon, huwag mong lagyan ng mga marka ang katawan mo. So hindi, it is not a matter of your freedom. It is not a matter of your own personal choice, mga kapatid. It is a matter of knowing the will of God, allowing the will of God na yun ang magaganap instead yung ating gusto. Amen? Oh, ayan. Sinasabi nga rito, "Ye are both with the price." Now basahin natin sa mas mababaw pa na ito Tagalog. Ito, Tagalog natin para maintindihan ng lahat. "Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng banal na espiritu na taglay ninyo mula sa Diyos at hindi ninyo pag-aari ang inyong sarili?" So kung ito naintindihan ng lahat, very simple, hindi hindi na kailangang magpasaway. Hindi na kailangan hahaba ang mga ugat sa liig ng pastor. Minsan alam niyo ba napakaraming mga pastor nagsasabi sa akin karamihan, "Pastor, ano bang gawin ko nito?" Pasaway kasi yung mga members kasi alam naman nila na mali yan, bakit nila sinusunod? Ginagawa pa rin. Alam na pag minsan magsalita sila parang, alam mo na alam din nila na mali, tapos bakit yun ang ginagawa nila? Dapat, bakit ganyan sila? Mga pastor meron din na bakit, ang mga members ko parang hindi marunong magbigay, mga gano'n. Alam niyo sa totoo lang mga kapatid, 'no, dapat ipaunawa ito sa kanila, hindi sila pag-aari ng kanilang sarili. They are not their own. Amen? Mga minamahal, tandaan po natin hindi na po tayo atin. 'Pag hindi atin, ibig sabihin hindi na po dapat nasusunod kung ano lang ang gusto mo at ano lang ang balak mo. Ano pa, sabi nga rito sa 20, ito ay the same lang sa English, sapagkat mahal. Ito kasi magandang balita Biblia po aking ginagamit, mas mababaw po na Tagalog. Sapagkat mahal ang pagkabili sa inyo. Hindi po ordinaryong presyo. Hindi po basta sentimo lang po ang, piso-piso lang po ang halaga ng pagkabili sa atin, Kaya luwalhatiin ninyo ang Diyos sa pamamagitan ng inyong katawan. Amen? Now, ito na, very simple na principle na ilagay po natin sa ating isip. Hindi mo kailangan tinanong, "Pastor, pwede ba 'to? Pastor, okay lang ba ganito? Pastor, ayos lang ba ito?" Hindi na kailangan, ito na lang ang iyong itanong sa iyong sarili. Are you glorifying God in your body? Are you glorifying God in what you are doing, in what you are wearing? Are you glorifying God? Yun po ang isang malaking ilagay po natin. Pagka ika'y nagdamit, tapos ganyan ang itsura mo, naglalagay ka naman kung ano-ano sa mukha mo, tapos sasabihin mo, "I glorify God." Oh, so yan ba'y nago-glorify, nasasamba ba natin ang Panginoon sa lagay ng ganitong ano po, very simple lang po, ang ating, pag-isipan. Anything that is not necessary is not necessary. Amen? Mga bagay na hindi kailangan sa iyong katawan, nabubuhay ka na maayos kahit wala yan, huwag mo nang ilagay. For example lang, ano ang purpose mo na maglagay ka ng hikaw? Sige nga, ano ang purpose ng hikaw? Para gumanda ka? Bakit? Palagay mo pangit ka? O, 'di po ba?
Hindi mo ba naisip baka mamaya pag-uwi mo, eh, tas-tas na yung tenga mo? 'Di po ba mga kapatid? Oh, maglalagay ka ng sandamukal na singsing. Alam niyo isang singsing lang po ang ina po natin ano, wedding ring lang po. In fact, kahit nga si Brother Nemi ayaw niya ng wedding ring, eh, kasi jewelry pa rin 'yun. Pero sa'kin naman may purpose po yung wedding ring. Siyempre kumbaga parang, 'yan parang senyales lang 'yan. Kaya lang siyempre 'yan po ay very dangerous din lalo pa't napupunta ka sa mga Divisoria, sa mga Quiapo, sa mga kahit saan ka actually, kahit nga do'n ka pa sa Roma, eh, ay pumunta ka pa sa Italia or sa ano, ay naku mga kapatid, baka mawalan ka ng daliri 'no. But the point is, God created you without that thing and, He did not say actually na kailangan mong ilagay yun at kailan mong gawin. So, wag na, 'di po ba? Minus gastos, minus disgrasya. Oh, 'di po ba mga kapatid? Oh, ito sa English ng, Romans chapter 12 na mas mababaw po ito na sa King James po ito. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, take note acceptable unto God, which is your reasonable service. 'Di po ba? Paglilingkod po yun, eh. Ang pag-asikaso sa ating katawan, paglilingkod din sa Diyos. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Take note, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Basahin ko sa mas mababaw pa na Tagalog. I appeal to you. Okay. I appeal to you, brethren, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice. May handog po tayo sa Panginoon. Holy, acceptable to God. Hindi sa tao. He is not acceptable to man. Hindi niya binabanggit acceptable to this world, acceptable to the judges or what. Oh, to your friends, acceptable to your boyfriend, to your sister, girlfriend, but rather acceptable to God. Is it acceptable to God? Oh, which is, take no, your spiritual worship. So dito na din na ngayon makikita, no? Maging ang panglabas natin na anyo is a part of our worship. Maging ang paglagay natin sa ating mga sarili, ano man ang ilagay mo, is a part of your worship. Do you worship God kung maglagay ka ng mga kung ano-ano mga kolorites at kung anong mga disenyo sa iyo? Now, the head ng lalaki represents Jesus Christ. Ngayon, ito pa. Sabi nga, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Makita ninyo mga kapatid, huwag daw tayo makiayon sa mundong ito. Ibig sabihin nito na sinasabi nga, itong sinasabi ko nga eh, parang shortcut na to ng pagkaunawa. Kasi hindi napakahirap eh na sabihin sa inyo na bawal number 1, bawal number 2, bawal number 3. Mahirap po eh. Pero ito po yung prinsipyo na binabanggit mula pa sa Old Testament papunta na po sa New Testament, mga kapatid. Na dapat hindi po tayo kamukha ng mundong ito. Ang ating isip dapat mabago. Nasa isip lang po kasi yan. Do you know na sabi pa ng iba, it doesn't matter daw kung anong paglabas mo, basta maayos naman ang pangloob mo, dahil tinitingnan daw ng Diyos ay ang pangloob, hindi naman ang panglabas. Tama po, yung verse na binabanggit at ang salita na yan, tama po. Pero mali po ang interpretasyon. Dahil mga kapatid, tandaan po ninyo ito, ang inyong panglabas ay ekspresyon or isang pagkaunawa ng loob
sa kanyang katawan. Ibig sabihin, what you are on the outside is an expression of the inside. So kung hindi tama ang labas, paano mo masabing maayos ang loob? Amen? Oh. Kung makita natin dahil lang yan sa modernong panahon, kaya nag-evolve ang ano ng tao. Alam niyo pabalik na tayo sa Garden of Eden. Ang Garden of Eden, dati wala silang damit. Nagkasala sila. So, ang ginawa nila, nag-imbento sila ng damit. So, tinakpan nila kasi nahiya sila. Ang Diyos, dahil sa mayroon ng nakedness, dahil nga sa kasalanan, nilagyan sila ng damit. Okay? Nung nilagyan sila ng damit, ang tao unti-unting nag-cover sa kanilang mga katawan. Nakita nga ninyo, hanggang ngayon may mga nagtatakot ng mukha, pati ng kamay, paa. Ngayon, ang tao, unti-unti naman po, tinatanggal na po nila yung mga covering na yon. Now, ngayon, okay na lang sa kanila maglakad na nakatupis. Imagine ka pupunta sa beach, tapos magtutupis. Ano ba iba ng beach? Tapos doon ka kunwari sa ano, sa bayan o kunwari sa kunwari sabihin na natin sa Makati ka, tapos magtutupis ka, palagay mo tama, hindi? Di ba hindi? Tapos 'pag do'n ka sa beach, tupis ka do'n. O sabihin na, normal lang 'yan, maliligo. Ano bang kakaiba? Ano bang pagkaunawa mo sa iyong sa iyong ginagawa? 'Di ba? Ano ngayon, kung wala kang Panginoon at hindi mo alam ang prinsipyo ng Diyos, okey 'yan kasi iyan ang pananaw mo, eh, 'di ba? Pero sa atin kasi na nasa Panginoon, ano ang pananaw ng Panginoon sa atin? Okay? Yun po yung pinakamahalaga. So, huwag daw tayo makiayon. Ito sa Tagalog, oh. Ito mas mababaw pa 'to, bigyan ko na lang ng, pagkakataon nito. Sabi pa ng mas mababaw, ito ay, contemporary English version. "Dear friend," sabi niya, "God is good, so I beg you to offer your bodies to Him as a living sacrifice, pure and pleasing. That's the most sensible way to serve God." Yun po yung sabi ng version na ito. Sabi sa verse 2, "Don't be like the people of this world." Ano? "But let God change the way you think. Then you will know how to do everything that is good and pleasing to Him." Ito na ngayon mga kapatid, ang sinasabi ko nga, napakahirap po alamin kung anong bawal, anong hindi, anong ano. Ang una mo na lang alamin mga kapatid, ano ba ang gusto ng Diyos. That would be okay. Ayon sa kanyang mga salita. Amen? Praise the Lord. Now, last, ito na. Basahin ko na lang sa Tagalog. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo. The same pa rin to, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang paing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Ibig sabihin, it is a part of our worship. The way you dress, the way you speak, the way you move, the way you put in your bodies, whatever it is a part of worship. Ngayon, anong sabi? Verse 2, "At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip." Ibig sabihin, tanggapin po natin mga kapatid, by mind and by heart, we are different. Tanggapin natin that we are Christians, we are called by God, we are chosen by God, and so we are unique, we are different than the people of this world. Kapag tinanggap po ninyo yon, hindi po mahirap kayong turuan. Hindi po mahirap ipaliwanag ang holiness na tinatawag. Hindi po mahirap ituro ang tamang uh, paggalaw, tamang pagdisenyo sa inyong mga kapatid. Dapat, sabi pa nga, ay, sabi pa nga, dapat kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Alright? So, 'pag nabago ang ating isip, matanggap natin, I am
I am an apostolic Christian. I am chosen by God. I belong to God. It is God that knows what is best in me. Oh, and I follow God. So yun po, lahat ng mga bagay na ito, hindi na po kailangan pang magkaroon ng debate.